Ang bawat kandado ay may susi. If there is a lock, it is sure to have a key. Amen? Pagkalaki-laki man ng pinto, pagkabigat-bigat man nito, pag ito ay kandado, ito ay sarado, hanapin mo lang ang susi. Maliit man ang susi, pag ginamit mo ito, mabubuksan mo ang malaki at mabigat na pintuan. Amen? Anong ibig sabihin? Pagkalaki-laki man ng iyong problema, pagkabigat-bigat man ng iyong suliranin, may sagot yan, may solusyon yan. Kailangan mo lang hanapin. Amen? Huwag mong sasabihin na walang sagot, walang solusyon, na ayaw mo na, suko ka na. Talagang pag umayaw ka, sumuko ka, huminto ka, hindi mo hinanap ang susi, ang solusyon, hindi magbubukas ang iyong problema. Sa mabuting balita, narinig po natin na binigyan ng susi ng Diyos si San Pedro. At ang susi na ito ang magbubukas sa langit para po tayo ay makapasok. Sabi ng ating Panginoon, anuman ang ipahintulot ni San Pedro dito sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Anuman ang hindi niya ipapahintulot dito sa mundo, hindi rin mangyayari, ipapahintulot sa langit. Kung ang langit ay may susi, pwedeng magbukas. Yan pa kayang problema mo, suliranin mo? Walang susi yan? Meron. Sigurado. Meron. So kung may binigay na susi o sagot o solusyon ang Diyos, pati din sa iyong kinakaharapan na pagsubok, may susi, may solusyon, may sagot yan. Amen? Paano nga kung walang susi at solusyon? Ano po ang gagawin natin? Remember this, understand this. If a problem does not have a solution, then it is a situation. Kung sa tingin mo, ang problema mo walang sagot, minsan hindi naman kailangan sagutin yan. Anong kailangan mong gawin? Kailangan mo lang danasin. Kailangan mo lang pagdaanan. Yan po sigurado ang tanong. How do you deal with a problematic situation that does not have any solution? 4 things that we can do when you are in a problematic and impossible situation. 1, you need to learn more. Secondly, you need to ask for help. Third, you need to accept the problem. And fourth, you need to leave the problem. Minsan meron mga problema sa ating buhay na dumarating, akala natin sa atin, pero hindi talaga para sa atin. Isang halimbawa pa, kung may problema ka sa asawa mo, anong kailangan mong gawin? Number 1, pag-aralan mo, pag-usapan niyo, ano ba naging problema? Napakarami kasi agad dinadaan sa lungkot, sa depression, umiiyak na lang, okay lang po ang umiyak. Pero pagkatapos mo nang humagulgol, ilabas lahat ng iyong lungkot, mag-isip ka, ano kaya ang magagawa mo para masolusyonan niyo yung problema niyo mag-asawa? Umupo kayo, mag-usap kayong dalawang mag-asawa. Ano ang magagawa niyong dalawa para matapos niyo itong inyong hidwaan, itong inyong away? Pero pangalawa, kung talagang ayaw niya, matigas ang ulo, matigas ang puso ng asawa mo, and then, magpatulong ka sa Diyos. Meron talagang mga problema na binibigay ang Diyos sa atin na napaka-imposible na hindi natin kaya. Para saan? Tinuturuan lang tayo ng Diyos na kumapit sa Kanya, maniwala sa Kanya, manalig sa Kanya. Sabi po ni San Pedro, cast all of your anxieties on Him. Huwag mong hahayaan na manatili ang problema mo sa isip at puso mo. Bibigat lang ang iyong buhay. Pero pangatlo, tanggapin natin na hindi natin mababago ang ating sitwasyon. We have to accept sometimes that we can do nothing. And that is perfectly normal. Wala pong masama doon. Kung pipilitin mo, baka lalong magkaroon ng problema. Hindi po ba? Kung minsan nasisira ang iyong sasakyan, kahit na anong gawin mo, dala mo na sa kasa, sa mekaniko, wala kang magagawa. Bakit? Nasira pala yung isang pyesa. Kailangan mo lang hintayin. Nag-order pa lang ng pyesa sa ibang bansa. Wala kang makikita dito sa Pilipinas. Minsan ganyan na nangyayari sa atin. Walang mabilisan, walang madalian
na sagot at solusyon. Kailangan ka lang maghintay. Pero darating din ang panahon na magkakaroon ng kasagutan at kaayusan ang iyong problema. Pero pang-apat, pag talagang wala ka nang magawa, hayaan mo na. Ibig sabihin, hindi ikaw ang makakapagbigay ng solusyon dyan. Hindi naman ikaw ang makakapagbago sa iyong asawa. Kung hindi ang Diyos, baka yan ang tinuturo sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, kailangan din po natin tanggapin minsan sa buhay. May dahilan ang Diyos bakit meron siyang sinasara sa ating buhay. Understand that there is a reason why God closes doors in our life. Ano ang dahilan? Para hindi tayo mapasama. Bakit sarado yung gate? Ayaw buksan? Baka merong mabangis na aso dyan. Pag binuksan, kagating ka. Di po ba? Bakit sarado yung isang pintuan na yon? May mapanganib na kemikal o basura na baka pag binuksan mo, malanghap mo, magkasakit ka. Di po ba? So, if you keep on trying to open this door in your life and it does not move, it does not budge, you respect that. You accept that and believe there is a good reason for that. Dahil kung panahon na dapat nang buksan, ibibigay din ng Diyos sa iyo ang susi. Di po ba? Yung para sa iyo, ibibigay ng Diyos. Yung nakakabuti sa iyo, maghintay ka. Iaalay ng Diyos sa iyo, diretso. Ilalapit ng Diyos sa iyo. Kung talagang ang isang bagay ay para sa iyo, ang Diyos pa mismo ang magbubukas niyan para sa iyo. Amen? Meron po akong kakilala. Ang tagal-tagal na po nag-a-apply sa ibang bansa. Ang tagal-tagal na po na naghihintay ng visa. Hindi maibigay-bigay sa kanya. Nagdadasal naman po, nananalangin, nagsasakripisyo na nga. Pero bakit parang hindi po sinasagot yung kanyang dasal at dalangin na makapunta sa ibang bansa para makapagtrabaho, makatulong sa kanyang pamilya? Na-frustrate na, nadidisappoint na po. At minsan, nawawala na ng pag-asa. Meron palang dahilan bakit hindi pa binubuksan ng Diyos yung opportunity na yon. Kasi nung minsan, nagkasakit yung nanay niya. At nung nagkasakit yung kanyang ina, buti na lang nandun siya. Siya yung alisto. Agad-agad na idala sa hospital. Kung wala siya, sana natigok na yung kanyang ina. Nung nagkasakit yung ina niya, yung mga ibang kapatid niya umiiyak na, tinanggap na, mamamatay na. Pero dahil siya alisto, malakas ang loob, agad-agad, nurse aid, agad-agad, dinala sa hospital. Yun pala yung dahilan. Bakit hindi pa binuksan ng Diyos yung kanyang hiling at dalangin? Kasi kailangan muna niyang manatili doon sa kanilang bahay, doon sa kanyang pamilya. Kailangan pa siya ng kanyang ina. O mga kapatid, magtiwala tayo palagi sa Diyos na sa tamang panahon, ibibigay niya ang susi para mabuksan ang oportunidad at matanggap mo ang grasya na kailangan mo. So remember, there is a key always to your problems. When there is no key, it is for a good reason. It is for your best interest. Kaya wag po kayong magpakulong sa inyong mga problema. Magtiwala po kayo. Umasa kayo. Maniwala kayo palagi sa Diyos.